Sound check! Ano na? Sound check! Sound check! Sound check! Vuelta Balentong, parang isa sa mga pinakasikat na event title sa Flip Top. Kadalasan yung kasaysayan nga niya, ito yung mga pinaka-wild, kung ano-anong wild na nangyari sa mga dati naming Vuelta Balentong. Para sa ibang fans, tinuturing nilang ito na yung parang pangalawa sa ahon. Yan, syempre, Vuelta Balentong, isa yan sa pinaka-wild. Maraming classic na laban na nangyari sa Vuelta Balentong. Kung saan nagbabagsakan ng mga limaw. Dito sila nagsasalpukan. Enerhiya sa pataas, papuntang ahon, paahon siya. Yung velo papuntang ahon. Parang ahon eh. Patikim kung gaano magiging kasolid yung ahon. Kaya nga nandito ako eh. From Bukidnon, Davao, ang taga-Samar ako, galing ako to Bacolod. Tiga San Jose City, Nueva Ecija. Santo Domingo, Nueva Ecija. From Malolos, Bulacan. Taga San Jose del Monte, Bulacan. Taga Navotas. Galing pang Cavite. Galing Tansa, Cavite. Nunod ako ng live para gusto ko ma-experience ang sobrang lupit ng mga laban pagka live. Iba yung presensya, iba yung enerhiya ng mga tao. Sobrang din, pangarap din makapanood ng Flip Top. Once in a lifetime experience. Expectations sa event natin, syempre, lahat ng mga MCs natin, A-game. Tingin ko mukhang solid to eh. Halos most of them champion, so excited talaga lalo sa laban. Isipin mo si Jonas nasa taas, pero ngayon nasa baba. Kumbaga, lahat ng lineup talaga walang tapon. Pati yung kay GL, yung dalawang laban niya, bihira yung mangyari sa Flip Top. Wild at saka bakbakan talaga ang mga battles na yan. Uuwi akong masaya. Pag niline up ka sa Vuelta, sabihin nun, sa mga hindi birong MC, sa mga talagang mga pinakamatitibay. Nagpakita ng gilas sa mga dumaan na buwan. Masaya ako na napasali. Excited ako, excited. Tsaka kinabahan. Sobrang lakas ng mga nasa lineup, mga big names. Dream come true, isa pang Sa bucket list bilang MC. Kaya ba, iusog to? Baka pwede, hanggang dito ko. Ikaw sa, kaya? Okay na yung mga beer station natin. Nakapagpahinga ka? Doc, ikaw sa? All good, all good. Ikaw pa lang, no? Okay kayo sa Okay na kayo, nakapag-setup na? Sige. Thank you, sir. Thank you. Okay lang kayo dyan? Staff, kahit staff water lang. Bago simulan ang aking round, pakinggan nyo ang aking sound. Flip Top Game! 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 Yan, ang ganda nga ng lineup. Tapos, ang ganda rin ng venue natin. Komportable manood ang mga tao at mga pads. Talagang pinaghandaan mula logistics team, pati yung environment natin dito sobrang conducive. May mga parking areas tayo and at the same time, siguradong may enjoy natin yung event dahil sa sobrang ganda ng venue. Yung Flip Top beer sobrang solid. Looking forward sa Flip Top beer, recommended yung calamansi daw na flavor. Talagang masarap siya. The best yung Barako flavor. Flip Top beer, gusto ko rin matikman yun. Tinanong ko sa mga kasabayan ko sa linya, anong mare-recommend nila ng merch? So as of first timer siguro yung Flip Top merch. Tsaka yung yung linya-linya at tsaka yung high minds. So yun, titingnan ko mamaya kung anong kakasya sa akin doon. Yung mga merch, sobrang solid. Dito nyo makikita yung mga merch sa unang lapag pa lang. Score talaga ako para meron akong remembrance pa pauwi. Sobrang init ng suporta. Andiyan na sila, maaga pa. May nabalitaan nga ako, madaling araw pa, andito na. Nakaka-overwhelm dahil ganun talaga yung yung suporta na natanggap natin sa sobrang dami nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero yun, gawin natin para makalimot. Flood ng tao. Historic yung event. At saka solid lahat ng matchup. Sa baba, pataas yun. Solid lahat ng battle. Style clash. Kasabayan ng style, magkaibang spectrum. Kung may hinahanap ka na klase ng matchup, makikita mo yan sa Vuelta Balentong.
Jonas versus Frus. Ang pagbawi ni Frus, sana makabawi talaga si Frus, mahanap na niya yung sinusubukan niyang gawin last year. Hindi biro talaga kalaban si Jojo kahit kailan. Parehong may sarili silang mga brands of comedy, parehong matinding rap ability. Baka lamang sa freestyle ability ng onte si Jojo, pero kaya rin ni Frus yan. Expect the unexpected. GL versus Husky. Si Husky naman din ang may saktong skill set din para biglang yariin ng katulad ni GL, na ma-execute niya lang ng tama. Kayang-kaya ni Husky. Pucha, isa siya sa pinaka-wild na concepts ng mga linya, na mga patawa, at parang hindi siya nauubusan. Lagi siyang may naiisip na kakaiba. Masasabi ko lang, hindi ito magiging kasing one-sided ng inaakala siguro ng iba. Siyempre si GL, yun nga, yung concepts niya, hindi nauubusan. Lagi pa rin nag-ascend, lagi pa rin may maiisip siya. Kaya rin ang mga linya. Malay mo, magpatawa rin si GL kay Husky. Sobrang expect the unexpected. Malay mo, si GL yung mag-brat panty bigla dun sa stage. Diba? Yun yung pinakakaiba. Saka na ewan ko. Baka mas nakakaya pa yun kaysa sa may tumayo sa entablado. Susunod, J Black, Isabuhay champion. Ang kalaban niya naman ngayon si Slock 1. Si Slock para sa akin, lagi pa rin improving at improving. Ito yung mga matchup na may ilalabas sila sa isa't isa. Delivery, baka lamang si Slock. Strategy, angles, J Black. Orthodox usage of techniques, mapa bars or comedy, baka si Slock. Kasi parang sa akin si J Black, hindi siya pinaka-orthodox na yung setup punchline, 1-2 punch, mga ganun, or marami siyang ibang techniques na ginagamit. Si Slock medyo mas orthodox pagdating doon. Expect the unexpected. Sa labas, sobrang dami. Alam mo yun, nakakatuwang nakakapag-perform ako sa ganito karaming tao, at sobrang, eto yung mga hindi ko makakalimutan bilang rapper na bobo. Ngayon break muna, kakatapos lang ng 3 battle. Pagbalik, Invictus tsaka Pistolero naman. Susunod, Pistolero versus Invictus. Isabuhay champ versus Isabuhay champ. Ganun din, ito yung mga matchup na tingin ko may mahuhugot sila sa isa't isa talaga na freestyle ability lamang si Pistolero, pero hindi Sa battle, iba yung freestyle ability ni Invictus kasi nakakagawa siya minsan 4 na na sobrang perpekto ng ng tugmaan at ng setup punch. Hindi siya mema na na rebuttals, Kung tusin sobrang sobrang pantay. Baka lamang si Pistolero siguro sa onting comedy. Tingin ko si Invictus, kaya niya rin naman kung ginusto niya. Nasa kanya na lang talaga kung anong pipiliin niyang direction ng strategy niya. Malay mo, ito yung sleeper battle of the night. Susunod, M-Sight versus MP3. Isa sa pinaka-polished na up-and-comers talaga sa liga. Si M-Sight, ibang level na veterano, hindi siya nauubusan ng gutom at bale. Napaka well-rounded, kaya niya magpatawa, kaya niya mag-technical, kaya niya mag-freestyle. Marami na rin siyang napapakitang evolution throughout the years. MP3, very orthodox, very polished, technical comedy, kaya niya Siyempre lamang siguro ang rebuttal ability ni M-Sight, lamang ang experience at pagkamama ni M-Sight. Pero kung ano man yung natatanggap na pagbabash ni MP3 ngayon, lalong lilihab yung niya, yung apoy niya para sa matchup na to at para patunayan sa inyo lahat kung bakit siya nalalagay sa mga posisyon na tingin nyo hindi niya deserve, JL versus Ruffian. Ruffian, man, nakita nyo naman, ibang klase. Kahit na putang na, ang dami niyang kayang talunin na greats sa ganong level na performance. Lalo pang lumiliyab, lalo pang umiinit si Ruff kapag ganon din yung kalaban niya. Pero hindi naman unfair sabihin na
Si GL may saktong skills din para talunin yung mga ganong klaseng A-game ruffian. Si GL, nilalaro niya yung salita. Hindi laging yung kalaban mismo, hindi laging sa angle Kayang-kaya niyang kumatay base sa laro lang mismo sa salita. Sa pangalan mo man yun o kung ano man. Pukpukan to. Siyempre maganda sa pakiramdam yun na kasama ako dito, historical yung event, sobrang daming taong pumunta. Ngayon break bago mag-isa buhay final. So yun, for a long time, may chance akong makapanood ng mga isa buhay battles na walang iniisip. Gusto ko mag-judge para mabash din ako. Yun. So excited. Susunod, Katana versus Saint Ice, isa buhay, 2025, semifinals. Siyempre, Katana isa sa mga pinaka-promising na up-and-comers na every step of the way nag-live up naman siya sa hype. Saint Ice, man, ibang klaseng napakalaking inspirasyon talaga na ginawa niyang pagpupursige. Talagang ginapang niya at andito tayo ngayon. Isa buhay, semifinals. Katana, orthodox style pero unorthodox angles. Napakaganda nung pag-blend nun. Yung kapasidad niya rin nga magpatawa at magpaka-technical na kakaiba. Saint Ice, may maabot pa to si Ice sa klase ng comedy niya na hindi lang pa kinakagat ngayon. Freestyle ability, baka lamang at this point si Saint Ice. Expect the unexpected. Tingin ko kahit sino sa kanila deserving talaga. At lalo sa nagawa nilang pareho sa mga individual nilang career na nakuha na nila yung attention ninyo. Sa wakas, panalo na sila doon. Sana manalo ulit silang pareho. Susunod, para sa semifinals din, Lip Cram versus Ban. Lip, siya yung medyo odd man out dito sa semifinals dahil lang siya yung pinaka-veterano sa isang banda. O yun yung lamang niya sa kanilang tatlo. Nandun talaga yung iba pa rin yung experience Lalo sa mga ganitong Ito yung mga pagkakataon na nag-step up to the plate yan si Lip, tas bigla na lang mind-blowing performance para sa inyong lahat. Si Ban, tulad nga ng sabi ko, dark horse ng tournament na to. Nandyan lahat ng tamang tools para talunin ang isang katulad ni Lip. Nandun yung skills nilang pareho sa comedy, sa technical, strategizing. Baka lamang ng freestyle ability si Lip Cram dahil syempre mas natural pa rin siya nagtatagalog kaysa kay Ban. Pero isa sa mga underrated na abilities na ito ni Ban, yung strategizing niya, nababasa niya yung laro, nababasa niya kung kailan niya ilalabas yung sa kaninong kalaban, Mga Battle of the Year candidate ulit sana. Sobrang solid ng pakiramdam sa mga lang sa Vuelta. Iba talaga yung inahiya pag Vuelta Balentong. Parang feeling ko overall, nag-live up naman sa hype Ayun, na. Tambay-tambay na. Bati-bati na uli lahat. Kasi kakatapos lang na event. Good vibes na. Inom-inom na yung mga tao. Lalo ako, iinom na din ako. Yun, tamang kwentuhan lang muna kami. Kung ano man nangyari. Bumubuo ng liga, siyempre sa staff, kay Boss Arik, sa lahat. Maraming salamat. More power sa liga. Tuloy-tuloy lang tayo, suporta lang natin. At ang liga, palakas naman ang palakas yan. Sana hindi matapos itong ganito kasi parang sobrang sarap talaga. Sobrang saya. Maraming salamat mula sa 15-year-old Ice hanggang sa 30-year-old Ice hanggang sa 45-year-old Ice. Tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat, Flip Top. Maraming salamat pa rin ulit sa inyong lahat. Sana, sana pala rin tayo dito sa susunod, sa Ahon 15. Sana mabigyan ko kayo ng pinaka-patayan na talaga na event na baka kayo magpatayan na kayo sa audience.
Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Flip Top. Maraming salamat pa rin sa mga naniniwala at sa mga sumusuporta. Meron ba? Meron ba akong ganun? Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-upgrade, pag-appreciate ng lahat ng estilo. Lalo na sa mga nanonood ng live, thank you sa inyo. Sobrang salamat sa suporta, sa pagtsatsagaan ng ilang oras manood sa amin. Sobrang salamat at sinasamahan nyo kami dito. Huwag kayong magsasawang suportahan ng